Si Siwon Lee ay isang bilyonaryong CEO ng Elixir Lux na isang kilalang fashion and lifestyle company. Gwapo, matalino, at ubod ng yaman si Siwon. Pero ang sugat ng kanyang nakaraan ang pumipigil sa kanya para muling buksan ang kanyang puso. Habang si Sohee Choi naman ay isang simpleng babae na nangangarap ng mas magandang buhay. Isang gabi, sa isang private party na dinaluhan ni Sohee ay makikilala niya si Siwon. Dahil sa labis na kalasingan, magigising si Sohee sa isang kwarto kung saan kasama niya si Siwon. Ngunit ang labis na gumimbal kay Sohee ay nang matuklasan niya na si Siwon pala ang CEO ng kumpanya kung saan siya magtatrabaho. Ito ang boss niya at siyang bago nitong secretary. Paano haharapin ni Sohee ang araw-araw na pagkikita nila ni Siwon? At magagawa ba niyang palambutin ang puso ni Siwon na kasing tigas na ng bato? Pagod pero may ngiti sa labi na binuksan ng dalagang si Sohee ang pinto ng kanyang maliit na apartment. Agad niyang hinubad ang kanyang sapatos, sabay upo sa lumang sofa. Inunat niya ang kanyang mga binti at paa habang malalim na bumuntong hininga. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga paa sa maghapong paglalakad at pila sa iba't ibang opisina para mag-apply ng trabaho. Pero lahat ng iyon ay naging sulit para sa kanya dahil isang kumpanya ang agad na tumanggap sa kanya. Ay, salamat po Lord kasi may trabaho na ulit ako. Thank you po kasi hindi niyo hinayaan na mabakante ako ng matagal. Napatingala si Sohee sa kisame. Ilang araw siyang nag-alala at halos hindi makatulog matapos siyang biglang matanggal sa dati niyang trabaho. Wala siyang kaide-ideya na nalulugi na pala ang kumpanya na yon at kasama siya sa mga hindi na muling na-renew ang kontrata. Nagpapanik siya noong una dahil hindi niya alam kung paano magbabayad sa renta. Dagdag pa ang buwan ng allowance ng kapatid niyang nag-aaral pa sa universidad. Hindi rin pwedeng makalimutan ang buwan-buwan na pinapadala niyang pera sa pamilya niyang nasa probinsya. Bilang si Sohee ang breadwinner ng kanilang pamilya ay hindi talaga siya maaaring mawala ng trabaho. Pero sa wakas ay agad na nagkaroon ng sagot sa problema ni Sohee. Natanggap siya bilang secretary ng CEO ng Elixir Lux Group, isang prestigyosong fashion and lifestyle company. Ang company na yon ay merong luxury clothing lines, sikat na pabango, at high-end beauty products. Alam ni Sohee na isa yung malaking oportunidad na makapagtrabaho siya sa ganong uri ng kumpanya. Maya-maya ay tumayo si Sohee mula sa sofa at dumiretso sa maliit niyang salamin. Napatingin siya sa sarili sa ngumiti. Mahaba at natural na kulot ang kanyang buhok. Maliit ang kanyang mukha. May mapupungay na mata at labi na laging tila nakapout kahit hindi siya nagsasalita. Hindi siya kasing tangkad ng iba pero ang kutis niya ay makinis kahit hindi yon kaputian. Grabe, nahagard ako ng ilang araw dahil sa stress. Pero babawi ako sa sarili ko. Iti-treat ko ang sarili ko kasi deserve ko yon. Dumiretso si Sohee sa maliit na kusina. Binuksan niya ang cabinet at napanguwi na lamang nang makitang walang natirang masarap na pagkain doon. Napatitig siya sa natitirang isang pack ng instant ramyun. Kinuha niya yon at sinimulan niyang lutuin. Habang hinihintay lumambot ang noodles, kinuha niya ang cellphone at nagbukas ng messenger. Gusto niyang i-chat ang matalik niyang kaibigang si Rhea at binalita ang kanyang bagong trabaho. Pero bago pa siya makapag-type ay napansin niyang online ito at may mahahabang messages na naman tungkol sa ex-boyfriend nito. Napailing si Sohee. Kabe-break lang kasi ni Rhea sa boyfriend nito na kasama nito ng 4 na taon. Kaya namang ilang araw na siyang nakakatanggap ng mahahabang chat mula sa kanyang kaibigan dahil sa kanya ito naglalabas ng sama ng loob. Isinantabi na muna niya ang pagsasabing ng magagandang balita kay Rhea dahil baka masira ang moment nito ng pagdadrama. Nang maluto na ang instant ramyun ay nagsimula ng kumain si Sohee. Kakain na sana siya nang mapansin niya ang isang sobre sa lamesa. Ang last paycheck niya mula sa dati niyang trabaho. Kinuha niya yon at binuksan. Nang makita niya ang halaga ay nanlaki ang kanyang mata. Ano to? Bakit ang liit lang ng last pay ko? Ay, sa bagay. Palugi na nga pala sila.
Okay, Sohi. Kaya mo to. May bago ka ng trabaho at doon ka na lang mag-focus at huwag sa mga bagay na magbibigay sa'yo ng stress. Ilang beses na huminga ng malalim si Sohi. Nang kumalma na siya, ay sinimulan na niya ang pagkain ng ramyun. Isang umaga, nagising si Sohi sa mahinang katok mula sa labas ng kanyang apartment. Medyo groggy pa siya dahil sa kulang na tulog. Pero nang tingnan niya ang orasan ay 10:00 na pala ng umaga. Bumangon siya at tinatamad na tinungo ang pinto. Pagkabukas niya, bumungad sa kanya si Rhea. May bitbit itong isang malaking eco bag na halatang punong-puno ng groceries. Surprise! Alam kong wala ka pang trabaho kaya dinalhan kita ng grocery. Baka wala ka nang kinakain dito, bruha ka! Ay, grabe ka naman, hindi pa naman ako namamatay sa gutom, no? Ngumuso si Rhea, saka pumasok nang hindi na hinihintay ang paanyaya. Dire-diretso lang itong nagtungo sa kusina at isa-isang nilabas sa mga laman ng eco bag. Meron dong bigas, itlog, ramyun, delata, prutas, gatas at kung ano-ano pa. At least ngayon may choice ka na sa kakainin mo bukod sa instant ramyun, no? Ayoko na magkaroon ng best friend na namatay dahil sa sakit sa bato kakakain ng instant noodles. Ay! Napangiti si Sohi. Totoo namang malaking tulong ang dala ni Rhea. Ganon talaga bilang kaibigan si Rhea. Gusto niya palagi na may kinakain siya. Uy, salamat pero hindi mo na pala kailangan gawin to. Ha? Bakit? Kasi may trabaho na ako. Wait, ano sabi mo? May trabaho ka na? Oo, natanggap ako bilang secretary ng CEO sa Elixir Lux Group. Napanganga si Rhea na parang hindi makapaniwala sa narinig. Wait, what the? Elixir Lux? Yung sikat na fashion at beauty company? Yung puro mayayaman at sosyal ang endorser, ha? Oo, yun nga. Bes, hindi ko alam kung matutuwa ako, may hinggit Ang swerte mo. Legit na bigating kumpanya yan. Pati mga artista bumibili ng products nila. Swerte lang siguro. At least ngayon hindi ko na kailangan mag-alala kung paano babayaran ng renta at kung may ipapadala ba ako kina mama sa probinsya. Biglang tumahimik si Rhea at umupo. Agad na nawala ang saya sa mukha nito. May pag-aalalang lumapit si Sohi sa kaibigan. Uy, ano nangyari sa'yo? Ay, hindi ko alam kung ano nagawa ko mali para parusahan ako ng Diyos ng ganito. Sohi! Bakit kasi ako nagpaloko sa gagong yon? Si Mark na naman, no? Sino pa ba? Siya lang naman ang reason kung bakit ako sobrang down ngayon, Bes Bes, 2 months pa lang kaming hiwalay pero may bago na agad siyang girlfriend. Wala ba siyang alam sa 3-month rule, ha? Ano pa bang ine-expect mo sa kagaya ni Mark? Diba kahit noong kayo pa, may iba na siya, diba? Ay, ang sakit Pero may point ka naman, Bes. Ang sakit lang kasi after everything I did for him, ako ang nagbayad ng renta namin nung nawalan siya ng trabaho. Ako nagluto, naglaba, nagplansya. Ako na nga lahat. Pero ano ginawa niya? Niloko niya pa rin ako. Biglang tumulo ang luha ni Rhea at agad na nagpunas ng pisngi gamit ang mga palad nito. Mabuti na lang talaga nag-break kayo. Hindi mo kailangan ng lalaki na hindi marunong magpahalaga sa'yo, Rhea. Pero Bes, masakit pa rin Ang tagal kong binuo relasyon namin. Tapos siya, parang nagtagal lang ng fake eyelashes. Ang bilis niya akong pinalitan. Napabuntong hininga si Sohi. Kilala niya si Rhea. Malambot ang puso nito. At kahit ilang beses nang nasaktan, ay hindi ito natututo agad. Okay lang yan. Iiyak mo lang yan ngayon. Pero promise ko, darating ang araw na tatawanan mo na lang to. Alam mo, buti na lang nandito ka. Kapag wala ka, baka naglasing na ako tapos nag-send pa ng text kay Mark na I miss you habang umiiyak. Wag na wag mong gagawin yun Hindi siya worth it. Lalo lang lalaki ang ulo ng lalaking yun. Natawa si Rhea sa kabila ng namumugto nitong mata. Ay, tama ka nga. Pero salamat At congrats ulit sa trabaho mo. Dapat talaga i-celebrate natin yan! Napangiti si Sohi. Kinabig niya si Rhea at niyakap niya ito. Kumpara kay Rhea isang malaking bagay na nandun siya,
Para naman kay Sohee ay mas malaking bagay na may kaibigan siyang gaya ni Rhea. Kahit madalas itong umiyak dahil sa lalaki, ay napakabuti naman itong kaibigan sa kanya. Walang ginawa si Sohee at Rhea kundi ang magkwentuhan maghapon. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay nagpaalam na si Rhea na uuwi na. Nang ihatid na ito ni Sohee sa may pintuan, ay bigla itong huminto at humarap sa kanya. Oo nga pala! Munti ko na makalimutan! Ang alin, ha? Magpapasama pala ako sa'yo sa isang party. Sige na. Ha? Anong party? Private party sa isang club. Kakilala ko yung mga nag-organize. Puro influencers yun, bes. Puro may itsura at mayayaman. Perfect place para maghanap ng bagong jowa. Kailan naman yung party na sinasabi mo, ha? Sunday night. Don't worry, ako nang bahala sa outfit mo. From head to toe. Sunday night? Hindi ako pwede, Rhea. May pasok ako kinabukasan. First day ko sa bago kong trabaho sa Monday, di ba? Napangiwi si Rhea at parang batang nagmaktol. Bes naman, di mo naman kailangan mag-inom eh. Pwede ka namang umuwi agad kung gusto mo. Gusto lang kitang kasama, bes. Sige na. Saka alam mo namang freshly heartbroken pa ako eh. Kaya kailangan ko ng distraction. Basta, maglalandi lang tayo ron. Walang alak, ha? Luka-luka ka talaga. Ngumiti si Rhea at biglang hinawakan ng kamay niya na parang nagmamakaawa. Please, bes, isang gabi lang to, promise. Hindi kita pababayaan doon. At saka, pagod na kasi ako kakaiyak kay Mark eh. Baka naman sa party na yon, makahanap na ako ng matinong ipapalit sa kanya. Napabuntong hininga si Sohee. Kilala niya si Rhea. Hindi ito titigil hanggat hindi siya pumapayag. At sa totoo lang, kahit paano ay naisip niyang baka nga kailangan ni Rhea ng konting kasiyahan para tulungan itong makalimot sa sakit na pinagdadaanan nito. Ay naku, sige na nga, pero tandaan mo Rhea ha, hindi ako magpapakalaseng at uuwi ako ng maaga. Biglang tumili si Rhea at agad siyang niyakap ng mahigpit. Yes! I love you, Bes! Promise, hindi ka magsisisi. Wala tayong ibang gagawin sa gabing yon kundi ang mag-enjoy! Napailing na lang si Sohee nang tuluyan ng umalis si Rhea. Hindi siya mahilig sa party at mag-inom, pero para kay Rhea ay gagawin niya yon para kahit paano ay makabawi siya sa pagiging mabuting kaibigan nito sa kanya. Pagsapit ng linggo ng gabi, dumating si Rhea sa apartment ni Sohee na may bitbit na isang paper bag. Agad nitong nilapag ang paper bag sa sofa at ang laman nun ay ang damit na isusuot ni Sohee sa party. Kinuha ni Sohee ang paper bag at nilabas mula ron ng isang damit. Isa yung body-hugging na itim na mini dress na may manipis na spaghetti strap at mababang neckline. May kasama yung isang pares ng high heels na bagay sa dress na yon. Ay, Rhea, anong klaseng damit to? Kulang na lang mag-panty at bra na lang ako eh. Ay, ano ka ba? Ang ganda kaya niyan. Saka bagay na bagay sa'yo yan, no? Hindi ko to isusuot. Napaka-iksiyo at saka hapit na hapit. Wala na bang iba? Ay, wala na, no? Yan lang ang dala ko. At saka, bes, ngayon lang naman to. Promise, magmumukha kang Diyosa sa damit na yan. Diyos ang walang damit. Humalakhak si Rhea bago tinulak si Sohee papunta sa banyo. Sige na, dali. Magbihis ka na, baka malate pa tayo eh. Napabuntong hininga si Sohee. Alam niyang wala siyang kawala, kaya wala na siyang nagawa kundi isuot ang damit. Paglabas niya, ay napatili si Rhea na may kasamang palakpak. Ay, oh my God! Ang ganda mo! Mas sexy ka pa sa akin! Nagusot ang mukha ni Sohee habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ay, grabe ang iksi talaga nito eh. Ang ganda nga eh. Lalo na yung legs mo at yung katawan mo. Grabe, ang swerte na makakakita sa'yo mamaya. Rhea, hindi ako pumunta para maghanap ng lalaki doon ha. Ay, hindi mo na kailangan maghanap, Des. Sila ang lalapit sa'yo. Pinandilata ni Sohee ang kaibigan, pero wala na siyang nagawa nang hatakin siya nito palabas. Sumakay sila sa kotse ni Rhea at agad itong nag-drive patungo sa club kung saan ginaganap ang private party na kanilang pupuntahan. Sa labas pa lang ng club ay dinig na ni Sohee ang malakas na tugtog mula sa loob.
Nang makapasok sila, agad niyang napansin ang dim na ilaw, ang nagkikislapang neon lights at ang makapal na usok na bumabalot sa buong lugar. Sa dance floor, maraming tao ang nagsasayawan. Sa gilid naman ay may mga VIP tables kung saan may mga nakaupo at may hawak na mamahaling alak. May mga nagkukwentuhan, nagtatawanan at halatang sanay sa ganong klase ng kaganapan. Agad silang pumwesto sa isang bakanting table at hindi pa man sila nauupo nang ayain na siya ni Rhea na sumayaw. Halika, Bes! Sumayaw tayo! Woo! Ayoko, hindi ako marunong sumayaw. Ano ka ba? Kahit anong galaw lang, okay na yun. Dali, tara! Hindi na, dito na lang ako. Naupo na sina Sohi at Rhea. Napasimangot si Rhea at halata sa mukha nito na gusto nitong tumayo at makihalubilo sa iba. Napansin niyo ni Sohi kaya siya na ang nagkusang magsalita. Sige na, iwanan mo na ako rito. Alam kong gusto mo makipagkwentuhan sa mga kakilala mo rito, di ba? Sige na. Sigurado ka? Iiwan muna kita rito? Oo naman, okay lang ako. Labis na natuwa si Rhea at hinawakan siya sa kamay. Bes, babalik ako agad, promise! Tumayo na si Rhea at agad na sumali sa grupo ng mga kakilala nito sa isang gilid ng club. Habang nanonood si Sohi mula sa table niya, hindi niya mapigilang mapangiti. Masayang-masaya si Rhea habang nakikipagkwentuhan na para bang saglit nitong nakalimutan ang sakit na dulot ng ex-boyfriend nito. Habang mag-isang nakaupo si Sohi ay isang lalaki ang lumapit sa kanya. Matangkad yon at gwapo, pero agad niyang naramdaman ang yabang nitong taglay nang umupo ito sa tabi niyang hindi nagpapaalam. Mag-isa ka lang? Umiling si Sohi at tumango naman si Arthur. My name is Arthur. Naglahad dito ng kamay na tila ba hinihintay ang pagpapakilala ni Sohi. Sohi, hindi inabot ni Sohi ang kamay ng lalaki kaya napilitan itong ibaba yun. Alam mo, hindi bagay sa isang babaeng maganda na gaya mo ang nakaupo lang sa isang sulok. Mas gusto ko dito. Alam mo kung anong mas masarap gawin habang nakaupo? Tumaas ang kilay ni Sohi. Uminom. Here, itry mo tong drinks na to. Masarap to. Ipinatong ni Arthur ang isang baso na kulay pink ang laman. Pasensya na pero hindi ako umiinom. Relax, hindi nakakalasing ang ino-offer ko sa'yo. Mocktail lang to. Mukha lang alak pero walang alcohol. Nag-alinlangan si Sohi pero nang makita niyang seryoso si Arthur ay napabuntong hininga siya. Sigurado ka bang hindi yan nakakalasing? Sigurado, kapag nalasing ka, bibigyan kita ng 1 million pesos. Ayos yung deal na yan Sige, titikman ko. Kinuha ni Sohi ang baso. Tinikman niya muna yon at nang malasahan niya na wala nga yung alkohol ay tuluyan na niyang ininom. Pagkatapos niyang maubos ang inumin, napangiti siya. Masarap nga. See? Sabi ko naman sa'yo eh. Tinawag ni Arthur ang waiter at nagpa-serve ulit ito ng inumin para sa kanila. Nagtuloy ang masayang kwentuhan ni na Arthur at Sohi. Sa kabila ng mayabang nitong dating, aminado si Sohi na masarap kausap si Arthur. Nakakatawa ito at hindi nauubusan ng kwento. Hanggang sa nakaramdam siya na kailangan niyang gumamit ng banyo. Sandali lang kailangan ko lang magpunta sa CR. Tumayo si Sohi pero agad niyang naramdaman ng biglang pagkahilo. Parang umikot ang paligid at ang tunog ng musika ay parang lumalayo at lumalabo. Napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Doon niya napagtanto na niloko siya ni Arthur dahil ang totoo ay nakakalasing talaga ang mga pinainom nito sa kanya. Imbis na dumiretso sa CR ay lumabas ng club si Sohi para sumagap ng sariwang hangin. Subalit kahit nasa labas na siya, patuloy pa rin ang pag-ikot ng kanyang paligid. Pagkalipas ng ilang segundo, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Sohi, bigla ka namang umalis. Nagpumiglas si Sohi. Bitiwan mo nga ako, sabi mo hindi nakakalasing yung mga drinks na yon. Huwag ka nang magpanggap na hindi mo rin ako gusto.
Mas lalo pang lumapit si Arthur kay Sohee at bago pa niya maitulak ang lalaki ay hinawakan nito ang kanyang mukha at pilit siyang hinalikan. Nagpupumigla si Sohee pero dahil sa pagkahilo ay walang laban ang lakas niya kay Arthur. Pero mula kung saan ay biglang may isang malakas na suntok na tumama sa mukha ni Arthur. Napaurong si Arthur sabay takbo pabalik sa loob ng club. Isang matangkad na lalaki ang lumitaw sa harapan ni Sohee. Maputi ito, matangkad at mukhang mas bata kay Arthur. May matangos na ilong, makakapal na kilay at malalim na mata na tila laging seryoso. Ang panga nito ay prominente at ang labi ay manipis. Kahit medyo madilim sa kinaroroonan nila, ay kitang-kita pa rin ni Sohee ang kakisigan at kagwapuhan ng lalaki. Napatingin si Sohee sa lalaki at sa isang iglap ay unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Ang gwapo mo. At bago pa niya marinig ang sagot ng lalaki, bigla na lang siyang nakatulog dahil sa labis na kalasingan. Kinaumagahan, masakit ang ulo at mabigat ang pakiramdam ni Sohee nang magising siya. Napatingin siya sa bedside table at nakita niya ang kanyang cellphone. Nang damputin niya yon ay nagulat siya nang makita ang maraming missed calls mula kay Rhea. Tatayo na sana si Sohee ngunit agad siyang natigilan. Napagtanto niyang wala siyang kahit anong suot. Mabilis siyang lumingon sa paligid at sa kanyang gulat ay wala siya sa kanyang kwarto kundi nasa isang hotel room. Ngunit ang mas nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang lalaking natutulog sa tabi niya. Napasinghap siya na makilala na yun ang lalaking nagligtas sa kanya mula kay Arthur kagabi. Dahil sa sobrang pagkagulat, napasigaw si Sohee na naging dahilan upang magising ang lalaki. May pagkalito sa mukha ng lalaki habang nakatingin kay Sohee. Napaatras si Sohee at agad na hinablot ang kumot upang itakip sa kanyang katawan. Ngunit nang agawin niya yon ay mas lalo siyang napasigaw ng malakas. Sa pagkatanggal ng kumot sa lalaki ay nakita niyang wala rin itong suot na kahit na ano. Mabilis na hinablot ng lalaki ang isang unan upang takpan ang maselang bahagi ng katawan nito. Miss, calm down! Ang sakit sa tenga ng sigaw mo! Huwag mo nga akong tawaging, miss! Ano ginawa mo sa akin? Pinagsamantalahan mo ako? Walang iya ka! Hindi kita pinagsamantalahan, okay? You were the one who wanted this to happen. Excuse me? Wala akong maalala. Alam mo bang inilalaan ko ang pagkabirin ko sa lalaking pakakasalan ko? Tapos kinuha mo lang ng ganon-ganon? Look, kung ayaw mong maniwala, fine. But if you really want proof, check your phone. Ni-record mo pa nga kagabi. Ikaw mismong nagpilit na may mangyari sa atin. Napatulala si Sohee. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang cellphone. Pero bago pa niya yun masilip ay bigla yung nag-alarm. Bumagsak ang kanyang balikat nang mabasa ang paalala sa screen. First day sa aking new job. Nanlaki ang mga mata ni Sohee at napamura siya sa isip. Agad niyang pinulot ang kanyang mga damit at nagmadaling nagbihis sa banyo. Hindi niya napigilan ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit wala na siyang oras para magmukmok dahil hindi pwedeng mawala sa kanyang bago niyang trabaho. Lumabas si Sohee sa banyo matapos makapagbihis. Tiningnan niya ng masama ang lalaking nasa kama na nakasandal sa headboard at nakatingin lang sa kanya na parang aliw na aliw. Hindi pa tayo tapos ha? Idedemanda kita! Magkikita pa tayo! Tandaan mo yan! Ngumisi lang ang lalaki habang si Sohee ay nagmamadaling lumabas ng hotel room at agad siyang sumakay ng elevator. Pagkalabas ni Sohee ng hotel ay agad niyang pinara ang unang taxi na kanyang nakita. Pagsakay niya ay mabilis niyang isinara ang pinto at sinabi sa driver kung saan siya pupunta. Habang umaandar ang taxi ay pilit na pinakalma ni Sohee ang sarili. Maya-maya ay biglang bumalik sa isip niya ang sinabi ng lalaking kasama niya kanina sa hotel tungkol sa video na nasa cellphone niya. Mas lalo siyang kinabahan dahil baka kung anong video ang tinutukoy nito. Napalunok si Sohee. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang cellphone at nanginginig ang mga kamay na tiningnan niya ang gallery. Isang bagong video ang nandun. Walang duda. Yun ang tinutukoy ng lalaki. Pinlay ni Sohee ang video at nakita niya sa video na nakaakbay siya sa lalaki habang nasa loob sila ng hotel room. Pinipilit niya ang lalaki na i-kiss siya pero tumatanggi ito hanggang sa natumba silang dalawa sa kama.
Mas naging agresibo si Sohee at kinabig nito ang batok ng lalaki at tuluyan nang naglapat ang kanilang mga labi. Doon na natapos ang video. Hiyang-hiya si Sohee matapos mapanood ang video. Malinaw kasi na hindi siya pinilit ng lalaki dahil siyang nangunang mag-insist dito na halikan siya. Ganun pa man, sinisi pa rin ni Sohee si Arthur. Napapikit siya at mahigpit na hinawakan ng cellphone. Kung hindi lang talaga siya uminom ng drinks na binigay sa kanya ni Arthur, ay hindi sana nangyari yun. Makalipas ang ilang minuto ay huminto na ang taxi sa harap ng apartment niya. Kuya, hintayin mo lang ako saglit ha. Mabilis lang to, promise! Tangulang ang isinagot ng driver. Mabilis na bumaba si Sohee at nagmamadaling pumasok sa kanyang apartment. Hindi na niya ininda ang kalat sa paligid. Dumiretso siya sa kwarto at nagpalit ng mas maayos na damit. Kumuha siya ng suklay at inayos ang magulo niyang buhok. Pagkatapos ay nag-spray ng pabango. Kinuha niya ang ID at bag niya bago lumabas uli. Pagbalik ni Sohee sa taxi, agad siyang sumakay at sinabi ang destinasyon. Humugot siya ng malalim na hininga at dumungaw sa bintana. Nasabi niya sa kanyang sarili na yun na ang una at huli na sasama siya kay Rhea sa isang party na gaya nun. Nagmamadaling pumasok si Sohee sa loob ng building ng Elixir Lux. Hindi na niya napansin ang magarang marble flooring at crystal chandelier sa lobby dahil ang iniisip lang niya ay ang katotohanang 15 minutos na siyang late sa kanyang unang araw sa trabaho. Ay, Diyos ko naman, Sohee. First day pa lang. Naku, sablay ka na agad. Pumasok siya sa elevator at mabilis niyang pinindot ang button para sa ika-10 palapag. Habang umaakyat ang elevator ay inayos niya ang sarili. Pasimple niyang inayos ang kanyang buhok. Hinaplos ang damit para mawala ang gusot at huminga ng malalim upang mawala ang kaba. Pagdating sa ika-10 palapag ay agad lumabas si Sohee sa elevator at naglakad sa hallway. Huminto siya sa harap ng isang malapad at eleganteng pinto kung saan nakalagay ang isang gold-plated nameplate ng pangalan ng CEO na si Mr. Siwon Lee. Muling huminga ng malalim si Sohee. Okay, kaya mo to. Huwag ka magpapanik. Sabihin mo na traffic ka. Tapos mag-greet ka ng good morning at ngumiti ka ng malaki. Maingat siyang kumatok bago niya binuksan ang pinto. Isang office room ang bumungad sa kanya na may simpleng ayos. Napagtanto niya na yon ang kanyang opisina. May isa pang malaking pinto at agad siyang lumapit doon. Walang pagdadalawang isip na binuksan ni Sohee ang pinto at sumalubong sa kanya ang napakalaki at eleganteng opisina. Ang malawak na glass windows ay nagbibigay ng panoramic view ng lungsod at may isang malaking itim na desk sa gitna na napapaligiran ng leather chairs. Ang isang dingding ay puno ng bookshelves na punong-puno ng business at leadership books at may isang art piece na abstract na nagbibigay ng sophisticated na ambience sa silid. Ngunit hindi yun na nakakuha ng atensyon ni Sohee. Sa tapat ng glass window ay nakatayo ang isang matangkad na lalaki na nakatalikod sa kanya. Ang mga kamay nito ay nakasuksok sa bulsa ng itim nitong pantalon at kahit hindi niya kita ang mukha nito, ay ramdam niya ang otoridad sa tindig at postura nito. Sir, pasensya na po sa pagkakalate ko. Ako po si Sohee Choi, ang bago niyong sekretary. Hindi na natapos ni Sohee ang sasabihin dahil biglang humarap sa kanya ang lalaki. Pakiramdam ni Sohee ay tumigil ang kanyang mundo nang malaman niya na ang lalaking CEO ng Elixir Lux ay ang lalaking kasama niya sa hotel room kagabi at kaninang umaga. Agad na kumulo ang dugo ni Sohee pagkakita niya sa lalaki. Sinusundan mo ba ako? Hanggang dito ba naman, ha? Matalim ang tingin ni Sohee sa lalaki. Hindi ito nagsalita at nakatingin lang ito sa kanya. Pero alam mo, mas mabuti na nagkita ulit tayo. Para naman madali na lang sa akin na ipahuli ka agad sa pulis. Sabihin mo nga sa akin ang pangalan mo para naman mai-report kita ng maayos. Siwon Lee. Malakas na tumawa si Sohee. Nagpapatawa ka ba? Paano ka naman magiging si Mr. Siwon Lee? Pero nang makita ni Sohee ang matigas at seryosong ekspresyon sa mukha ng lalaki, ay napahinto siya sa pagtawa. Nanlamig ang buong katawan niya nang marahang lumapit ang lalaki sa kanya. Nang tumigil ang lalaki sa harapan ni Sohee, ay halos magpanik siya sa lapit nila sa isa't isa.
I don't like my employees drinking the night before work. Ayoko nang maulit ito, Miss Choi. Tinitigan siya ni Siwon ng diretso sa mata at ramdam niya ang diin sa bawat salita nito. Halos hindi makagalaw si Sohee. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nakasama niya sa hotel room ay siya palang CEO ng Elixir Lux. Matapos yun ay sinabi sa kanya ni Siwon na pwede na siyang magsimula sa pagtatrabaho. Nakatulala na nagtungo si Sohee sa kanyang table na nasa labas ng opisina ni Siwon Lee. Pakiramdam niya ay isang napakalaking bomba ang bumagsak sa kanya at nang sumabog yon ay nagkalasog-lasog ang katawan niya. Ngunit alam ni Sohee na hanggat maaari ay hindi siya maaaring magpa-apekto ron dahil may trabaho pa siyang kailangang gawin. Umupo si Sohee at sinimula ng kanyang mga gawain. Binuksan niya ang desktop computer at tiningnan ng schedule ng CEO. Nakalista ron ang mga meetings at appointments nito sa buong araw. Matapos yon ay nag-check din siya ng emails, sumagot ng tawag at gumawa ng reports. Inayos din niya ang schedule ni Siwon para sa mga susunod na araw. Nag-reply siya sa ilang urgent messages tungkol sa mga investors at nag-schedule ng conference call para mamayang hapon. Habang abala si Sohee ay biglang nag-ring ang telepono sa desk niya. Agad niya yung sinagot. "Good morning, this is Sohee Choi from Elixir Lux." Isang branch manager mula sa ibang bansa ang nasa kabilang linya at nagtanong kung available si Siwon para sa isang tawag. Mabilis niyang sinilip ang schedule ni Siwon at mahinahong sumagot. "Mr. Lee is busy this morning but I can arrange a call at 3 p.m. Will that work?" Matapos makumpirma, inilista niya yon sa calendar ni Siwon. Napabuntong hininga si Sohee at muli niyang inabala ang sarili. Ngunit kahit gaano siya ka-busy, hindi niya maiwasang isipin ang nakakatawa at nakakahiyang nangyari sa araw na yon. Maya-maya ay tumunog ang intercom sa desk ni Sohee at narinig niya mula ron ang boses ni Siwon. "Sohee, come here." Okay sir." Napalunok si Sohee. Kahit ayaw niya ay wala siyang choice kundi ang makita si Siwon. Tumayo siya at marahang binuksan ang pinto ng opisina ni Siwon. May pag-aalinlangan siyang lumapit sa kanyang boss. "I need you to take notes." Tahimik na tumango si Sohee at umupo sa harapan ng table nito. Inilabas niya ang tablet at inihanda ang sarili sa sasabihin ni Siwon. Pero nanginginig ang mga kamay niya. "Are you uncomfortable, Miss Choi? Nanginginig ka." Hindi sir. Sobrang lamig lang kasi dito sa office niyo." "Good. Kasi ayoko ng empleyadong distracted sa trabaho, okay?" Napabuntong hininga si Sohee at nang magsimulang magsalita si Siwon ay mabilis niyang tinype sa tablet ang mga importanteng detalye ng mga sinasabi nito. Alam ni Sohee na yun na ang umpisa ng kanyang pinakamahirap na trabaho. Hindi lang bilang secretary, kundi bilang secretary ng lalaking nakakuha ng kanyang pagkabirhen. Makalipas ang ilang oras ng pagtatrabaho ay sakalang nakahinga ng maluwag si Sohee dahil sa wakas ay makakauwi na siya. Tumayo siya sa kanyang upuan at nagtungo siya sa opisina ni Siwon. Naabutan niya tong nakatutok sa laptop habang may isang tasa ng kape sa ibabaw ng lamesa nito. Sir, aalis na po ako." Hindi man lang nagsalita o tumingin si Siwon kay Sohee na para bang wala itong narinig. Naghintay si Sohee ng ilang segundo pero nanatili itong tahimik. Napangiwi siya at saka mabilis na tumalikod para lumabas ng opisinang yon. Nang tuluyan ng nakalabas ng building si Sohee ay pinuno niya ng hangin ng kanyang dibdib at malakas yung ibinuga. Matapos ang ilang oras na pagbiyahe ay nakarating na si Sohee sa kanyang apartment. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya nang makita si Rhea na nakaupo sa sofa. Nanonood ito ng TV habang kumakain ng chichirya. "Rhea, ano ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Ano ka ba? Binigyan mo ako ng duplicate key, di ba? Ano ka ba, nakalimutan mo na?" Tila wala sa sarili na umupo sa sofa si Sohee. Hinubad niya ang kanyang sapatos at sumandal. "Hoy Bes, ano nangyari sa'yo? Bigla ka nawala sa party kagabi. Tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot." "Rhea, please, wag mo na akong tanungin tungkol dyan dahil ayoko nang maalala." "Ay, ang KJ mo ah! Hindi ba nag-promise tayo na bawal ang secrets? Spill the tea, come on! Ano nangyari?"
Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Sohee bago siya nagsimulang magkwento kay Rhea. May lalaki kagabi sa party na nilasing ako. Akala ko okay siya pero may masama pala siyang balak sa akin. What? Sinong hayop yan, ha? Arthur ang pakilala niya sa akin. Hindi ako sure kung yun talaga ang pangalan niya. Tapos lumabas ako at sinundan ako ng lalaking yun. Doon na niya ako sinubukang halikan pero may dumating na isa pang lalaki at iniligtas niya ako. Tapos nawalan ako ng malay at nang magising ako, nasa isang hotel room na ako. Tila natuyuan ng laway si Rhea at halos malaglag ang hawak nitong chips. Wait. So ibig mong sabihin, may kasama kang lalaki kagabi sa hotel? Oo, pero hindi ko alam na dinala niya ako roon. May nangyari ba sa inyo, ha? Natigilan si Sohee. Mabilis niyang iniwas ang tingin kay Rhea at umiling. Wala? As in, wala talaga? Mamatay ka man, ha? Wala nga. Maniwala ka man o hindi, wala akong pakialam. Suspicious, ha? Ang defensive mo naman, bes! Biglang humiga si Soy sa sofa at pinilit niyang huwag maalala ang mapangahas na nangyari sa kanya kagabi. Sa mga lumipas na araw, patuloy pa rin ang trabaho ni Sohee bilang secretary ni Siwon Lee, pero hindi maitatanggi na may bumabagabag sa kanya. Sa tuwing magkasama sila sa opisina, nagiging awkward ang bawat kilos niya. Madalas niyang iwasan nang mahuli siya ni Siwon na nakatitig siya rito. Hindi kasi siya makapaniwala na may kasama siyang ganong kakisig at kagwapong lalaki sa iisang silid. Kapag may ipinapagawa ito, mabilis siyang tumatango at agad na inaasikaso ang utos nito. Sinisiguro niyang hindi magtatagal ang pag-uusap nila. Gusto sana niyang kausapin nito tungkol sa nangyari nung gabing iniligtas siya nito. Pero sa tuwing nagtatangka siyang gawin yon ay nauunahan siya ng hiya. At sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga mata nang hindi sinasadya, ay nararamdaman niya ang kakaibang tensyon sa pagitan nila. Hanggang isang araw, habang tahimik siyang nag-aayos ng document sa kanyang mesa, lumabas ng opisina si Siwon at tumayo sa harapan niya. You have to prepare. We have to visit a new store location. Okay sir. Tumangulang si Siwon at naglakad palabas ng opisina niya. Mabilis namang kinuha ni Sohee ang kanyang bag at sinundan ito. Paglabas nila ng building, naghihintay na ang isang black luxury car sa labas. Agad na binuksan ng driver ang pinto para kay Siwon na walang sabi-sabing sumakay sa loob. Saglit pang nag-atubili si Sohee bago sumunod at umupo sa tabi nito sa backseat. Napansin ni Sohee na naka-off ang driver's talk, ang intercom na nag-uugnay sa driver at sa mga pasahero sa likod. Ibig sabihin, kahit mag-usap sila ni Siwon doon, ay hindi sila maririnig ng driver. Tahimik lang si Siwon na nakatingin sa phone nito at nagbabasa ng kung ano. Samantalang si Sohee naman ay hindi mapakali. Ang pagkakataon para pag-usapan ng nangyari ay nasa harapan na niya, pero hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Pasimpleng tumingin si Sohee kay Siwon. Nagpatuloy ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Kinuha ni Sohee ang lakas ng loob sa kaloob-looban niya at nagsimula siyang magsalita. Sir? Hindi nag-angat ng tingin si Siwon. Napakagatlabi si Sohee. Hindi niya alam kung paano itutuloy. Wala sir. Wala po. Sa pagkakataong yon, bahagyang tumingin si Siwon sa kanya at bahagyang nakakunot ang noon nito. If you have something to say, just say it. Wala sir, sorry. I'm sorry. Nanatiling tahimik si Sohee habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Pilit niyang itinuon ng pansin sa mga gusaling na daraanan nila, pero kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilang bumalik ang isip niya sa bagay na kanina pa niya gustong pag-usapan, pero hindi niya magawa. Hanggang sa nagulat siya nang muling nagsalita si Siwon. Gusto mo bang pag-usapan yung nangyari nung unang gabi na nagkita tayo? Nasamid si Sohee sa sarili niyang laway. Pakiramdam niya ay huminto ang pagtibok ng puso niya ng ilang segundo. Hindi niya magawang tumingin kay Siwon, pero kahit wala itong nakuhang sagot sa kanya, ay nagpatuloy ito sa pagsasalita. That night, I didn't know where to take you. I was supposed to just leave you at a hotel para makapagpahinga ka, but
But things happened. I was drunk too, kaya hindi ko rin napigilan ang sarili ko. Pumikit si Sohee sandali at mahigpit na kinagat ang labi. Hindi niya alam kung dapat ba siyang makaramdam ng kahit anong emosyon sa sinabi ni Siwon. I assume na napanood mo na yung video sa phone mo? That should have cleared things up. I didn't take advantage of you. Napalunok si Sohee. Totoo na napanood na niya ang video sa phone niya. Video yon ng sarili niya, nakangiti at mukhang masaya habang may sinasabi kay Siwon na wala namang pinakitang intensyong samantalahin ang kalagayan niya. Pero hindi rin yun sapat para burahin ang lahat ng tanong at emosyon sa puso niya. Next time, don't drink too much. Doon na siya napalingon kay Siwon. Wala akong balak na maglasing ng gabing yon. Then why? May nakilala akong lalaki sa party. Sabi niya, hindi raw nakakalasing yung ininom ko. Pero niloko niya ako. You were drugged? Hindi naman, pero sinadya niyang lasingin ako. Muling bumalik ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Akala ni Sohee ay magsasalita pa si Siwon, pero sa halip, tiningnan lang siya nito saglit bago muling itinuon ang tingin sa labas. Look, we're both adults. What happened shouldn't be a big deal anymore, okay? Let's just move on. Keep it professional. It's better that way. Muling bumalik ang bigat sa dibdib ni Sohee. Okay. Naintindihan ko na po, sir. Tahimik na tumango si Siwon. Habang patuloy ang biyahe, nanatiling tahimik si Sohee. Pero sa loob niya, hindi niya alam kung paano siya basta na lang mag-move on. Hindi lang dahil sa nangyari sa kanila ni Siwon, kung hindi dahil sa isang iglap na wala sa kanya ang bagay na minsan niyang pinangarap na ibigay sa isang taong mahal niya na ibinigay niya sa isang lalaking hindi niya lubusang kilala. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Sohee na iwasan ang anumang emosyon na maaaring makasagabal sa trabaho niya bilang secretary ni Siwon. Naging mas maingat siya sa bawat kilos at siniguro niyang propesyonal ang kanyang pakikitungo rito. Hindi na niya sinubukang bumalik sa usapan nila tungkol sa nangyari nung gabing yon, kahit hindi pa rin yun sapat para mawala ang bigat sa loob niya. Isang umaga ay abala si Sohee sa pag-aayos ng ilang dokumento sa kanyang table nang biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya sa bisitang pumasok. Isang babae. Maganda ito. Hindi lang basta maganda, kundi yung gandang mamahalin. Mahaba ang itim nitong buhok na may malambot na alon sa dulo. At ang makeup nito ay perpektong nakaayon sa mukha nito. Suot nito ang isang eleganteng fitted dress na nagpapakita ng magandang kurba ng katawan nito. Huminto ang babae sa tapat ng table ni Sohee at tiningnan siya nito na para bang napakataas nito at napakaliit niya. Excuse me? Nasaan si Siwon? May appointment po ba kayo kay Sir Siwon Lee, ma'am? I don't need an appointment. I'm Jessa Summers, girlfriend ni Siwon. Saglit na tumigil ang paghinga ni Sohee sa pagpapakilala ng babae. Mukhang bago ka rito, kaya hindi mo ko kilala. Hindi alam ni Sohee kung bakit pero parang may kumirot sa puso niya. Parang may kung anong bigat sa dibdib niya nang malaman niyang may nobya na palang boss niya. Napahigpit ang hawak ni Sohee sa papel na hawak niya. Ngunit agad niyang tinago ang anumang emosyon sa kanyang mukha. Sandali lang po ma'am, i-check ko po kung available si Sir Siwon. Tumango si Jessa at naghintay. Hindi nito inalis ang tingin kay Sohee. Tumayo si Sohee at naglakad patungo sa opisina ni Siwon. Pinilit niyang pinakalma ang sarili, ngunit hindi niya maalis sa isip ang sinabi ni Jessa kanina na girlfriend ito ni Siwon. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Siwon na abala sa pagpirma ng ilang dokumento. Walang bakas ng emosyon sa mukha nito na para bang wala itong pakialam na naroon si Sohee. Excuse me sir, nandito po yung girlfriend nyo? Gusto raw niya kayong makausap? Hindi man lang nagangat ng tingin si Siwon mula sa mga papeles. Wala akong girlfriend. Kung sino man niyang nasa labas, she's lying. Ang sabi niya, Jessa Summers daw po yung pangalan niya. Tumigil si Siwon sa ginagawa. Umangat ang tingin nito kay Sohee at bakas ang iritasyon sa mga mata nito.
Delusional ang babae na yon. Gawin mo ang lahat para mapaalis siya, okay? Kung hindi siya umalis, tumawag ka na ng security. Ramdam ni Sohee ang bigat ng utos ni Siwon, ngunit wala siyang nagawa kundi sumunod. Tumango siya at lumabas ng opisina, bit-bit ang mga sinabi ni Siwon. Pagbalik niya sa kanyang opisina ay agad siyang sinalubong ng matalim na tingin ni Jessa. Huminto si Sohee sa harapan ng babae. Nasaan si Siwon? Bakit hindi mo pa siya kasama? Kasi po, busy si Sir Siwon. Kung gusto niyo po siya makausap, kailangan niyo magpa-appointment. Girlfriend niya ako. Hindi ko kailangan magpa-appointment. Hindi ka ba marunong makaintindi? Bakit ba mga walang utak ang kinukuhang secretary ni Siwon? Huminga ng malalim si Sohee bago muling nagsalita. Ang sabi po ni Sir Siwon, wala siyang girlfriend. What? Delusional ka raw po! Naningkit ang mga mata ni Jessa. Umangat ang kamay nito at akmang sasampalin si Sohee, ngunit mabilis na nahawakan ni Sohee ang kamay ni Jessa. Mahigpit niya yung hinawakan upang iparamdam dito na hindi siya papayag na dumapo ang palad nito sa kanyang mukha. Tinitigan niya si Jessa at hindi siya nagpatinag sa nakaka-intimidate nitong presensya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na may respeto sa kapwa, pero kung walang respeto ang isang tao sa akin, kaya kong maging bakulaw. Malinaw na sinabi ni Sir na wala siyang girlfriend. Ibig sabihin sinungaling ka. Kaya kung ayaw mo mapahiya, umalis ka na bago ko tawagin ang lahat ng security guard sa building na to. Pati SWAT at PDEA at kahit mga barangay tanod tatawagin ko kung kinakailangan. Marahas na binitiwan ni Sohee ang kamay ni Jessa, dahilan para umatras ito ng bahagya. Saglit na nagapoy ang tingin ni Jessa bago itong ngumiti ng mapait. Hindi pa tayo tapos. Tatandaan ko yung mukha mo. Matapos bitawan ng matalim na babala ay naglakad na si Jessa paalis nang hindi lumilingon. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Sohee si Jessa, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya namalayan na nanginginig ang kanyang mga kamay. Ramdam pa rin niya ang tensyon sa buong katawan niya. Nagulat si Sohee nang isang malakas na tunog ng palakpak ang pumuno sa katahimikan ng opisina. Agad siyang napalingon at nakita niya si Siwon na nakatayo habang nakangiti ng bahagya. Wow! That was very impressive, Miss Choi. Naglakad si Siwon palapit kay Sohee habang ang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng pantalon nito. That's exactly what I want in a secretary. Someone who can handle stubborn people. Yung kayang paalisin yung mga taong ayaw ko nang makita. Good job, Miss Choi. Sa kabila ng papuri, hindi maalis ni Sohee ang pagiging formal niya. Inayos niya ang kanyang postura at tumikhim bago sumagot. Ginawa ko lang ang trabaho ko, sir. Yeah, I know. But still, that was fun to watch. You handled her so well. Umorder ka ng coffee. Ako na magbabayad. Sir, hindi na kailangan... Come on, Sohee. It's a reward. You deserve it. Hindi na talaga kailangan, sir. Wala nang nagawa si Sohee kundi tumango. Ay nako, I insist. Sige na, umorder ka na ng kape mo. Maraming salamat, sir. Nagbigay lang si Siwon ng isang tipid ng ngiti bago ito bumalik sa sarili nitong opisina. Nang si Sohee na lang ang naroon, ay bumalik na siya sa table niya. Hindi niya naiwasang mapangiti ng bahagya. Hindi na niya tuloy alam kung anong klaseng boss meron siya. Minsan kasi ay napakasungit nito, pero kanina ay nakita niyang ngumiti kahit konti sa unang pagkakataon. Matapos ang buong maghapon ng pagtatrabaho, ay nagligpit na si Sohee ng mga gamit niya. Agad siyang lumabas ng building at naghintay ng masasakyan sa gilid ng kalsada. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay walang babalang bumuhos ang malakas na ulan. Napatakbo si Sohee pabalik sa entrance ng building para hindi mabasa. Ay, ano ba yan? Wala na nga sasakyan, wala pa akong dalang payong. Napabuntong hininga si Sohee at niyakap ang sarili nang makaramdam siya ng ginhawa. Ilang sandali lang ay bumukas ang glass door ng building. Napalingon siya at nakita si Siwon na lumabas, kasunod ang driver nito na may hawak na payong. Nakita siya ni Siwon at naglakad ito palapit sa kanya. Miss Choi, pauwi ka na? Yes sir, pero... hihintayin ko po munang tumigil ang ulan bago ako umuwi. Well, sa lakas ng ulan na yan, baka umaga na nandito ka pa rin. Sumabay ka na lang sa akin, ihahatid kita sa inyo.
Ha? Ayos lang ako, sir. Hihintayin ko na lang po munang Huwag ka nang tumanggi, Miss Choi. Ayokong magkasakit ka. Medyo nagulat si Sohee. Hindi niya inaasahan na magiging ganun ka-considerate ang amo niya. Ayokong magkasakit ka kasi ayokong mahirapan kapag wala akong secretary. Okay? Biglang lumamlam ang pakiramdam ni Sohee. Hindi dahil concerned dito sa kanya kaya ayaw nitong magkasakit siya, kundi dahil ayaw lang nitong mahirapan kapag umabsent siya. Sige sir, kung yan ang gusto nyo. Sino ba naman ako para tumanggi? Ngumiti si Siwon sa sagot niya at agad na tumango sa driver nito. Lumapit ang driver ni Siwon at binuksan ang malaking itim na payong para sa kanila. Habang naglalakad sila palabas ng building, biglang kinabig ni Siwon si Sohee. Marahan nitong hinawakan ang kanyang balikat at inilapit siya sa sarili nito. Oh, huwag kang lumayo. Masyadong maliit ang payong para sa ating dalawa. Mababasa ka. Napalunok si Sohee. Ramdam niya ang mainit na palad ni Siwon sa kanyang balikat at ang panlalaki nitong pabango. Hindi niya napigilan ang bahagyang ngiti na gumuhit sa kanyang labi. May kilig siyang naramdaman ng sandaling yon. Pagkarating nila sa parking lot ay agad nilang tinungo ang magarang sasakyan ni Siwon. Pinagbukas sila ng pinto ng driver at maingat na pumasok si Sohee at umupo sa malambot na leather seat sa back seat. Kasunod niyang sumakay si Siwon at agad namang isinara ng driver ang pinto bago ito pumwesto sa harapan. Tinanong ni Siwon kung saan ihahatid si Sohee. Matapos niyang sabihin kung saan ang address niya ay pininyo ng driver sa navigation app at pinaandar na nito ang sasakyan. Tahimik lang silang dalawa habang patuloy ang biyahe. Ilang minuto ang lumipas bago muling nagsalita si Siwon. Kumusta ka na, Miss Choi? Medyo nilalamig ako, sir, kasi naulanan ako kanina ng konti. What I meant is, kumusta ka sa trabaho mo bilang secretary ko? 2 weeks ka na rin sa akin, di ba? Namula ng bahagya ang pisngi ni Sohee sa hiya. Ang akala niya kasi ay tinatanong siya nito kung kumusta siya ng moment na yon. Okay. Nung una po, medyo mahirap pero mabilis naman ako nakapag-adjust. That's good. Pero kung may problema ka sa trabaho, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin, okay? Salamat, sir. Isang maliit na ngiti ang lumabas sa labi ni Sohee. Hindi niya inaasahan ang ganong klaseng pag-aalala mula sa boss niyang madalas ay seryoso at walang pakialam. Biglang gumalaw si Siwon at bago pa namalaya ni Sohee ay hinubad na nito ang suot nitong coat. Inabot niya ito sa kanya. Sir, para saan po yan? Hindi ba nilalamig ka? Suotin mo muna. Pero sir… Just wear it. Ayokong magkasakit ka. Wala nang nagawa si Sohee kundi tanggapin ang coat at isuot yon sa kanyang katawan. Bahagyang napapikit si Sohee nang mas lalo niyang naamoy ang panlalaking pabango ni Siwon. Pakiramdam niya tuloy ay nakayakap ito sa kanya ng sandaling yon. Sir, kung okay lang, may itatanong sana ako. Bakit po ganun na lang ang kagustuhan ni Miss Jessa na makita at makausap ka? Napatingin sa kanya si Siwon. Hindi ito agad sumagot na para bang nag-iisip ito kung sasagutin ito o hindi ang tanong niya. Pero kung hindi ka komportabling sagutin yun, sir, okay lang. Sorry po sa pagiging pakialamera ko ha. Curious lang talaga ako eh. Jessa is my ex-girlfriend. Pero pinirahan niya lang ako. Hindi ko kagad napansin noon pero nang na-realize ko, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kahit ilang beses ko na siyang tinanggihan, patuloy pa rin siya nagpupumilit na makipagbalikan. May kung anong hapdi sa boses ni Siwon. Hindi halata pero hindi nakaligtas kay Sohee ang pait na pilit nitong tinatago. Lahat ng naging girlfriend ko, pare-pareho lang sila. Lahat sila may gustong makuha sa akin. Wala akong naging relasyon na hindi natapos sa panloloko, kaya ayoko na. Wala na akong tiwala sa mga babae. Ayoko na rin pumasok sa kahit anong uri ng relasyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sohee ang ibang side ni Siwon. Sandaling nawala sa paningin niya ang matikas at seryosong CEO. Nang sandaling yon ay nakita niya ang isang Siwon na nasasaktan at takot nang muling magmahal. Hindi na lang nagsalita si Sohee. Sa halip, pinilit niyang tingnan na lang si Siwon habang bumabalot sa kanya ang lungkot na hindi niya maipaliwanag.
Sa isip niya, dahil lang sa mga maling babaeng nakilala ni Siwon ay nawala na ang tiwala niya sa pagmamahal. At sa loob ng sasakyan yon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Sohee ang awa, lungkot at hindi maipaliwanag na kirot sa kanyang puso para kay Siwon. Pagkalipas ng ilang minuto, huminto ang sasakyan sa harapan ng apartment ni Sohee. Agad niyang tinanggal ang seatbelt at tumingin kay Siwon. Sir, salamat po sa paghatid at sa coat na rin. Ibabalik ko na po ito. No, sa'yo na muna yan. Gamitin mong panaklob sa sarili mo. Umaabon pa rin, no? Saglit na napatingin si Sohee sa labas ng bintana at napansin niyang tama nga si Siwon. Bahagyang tumila na ang ulan pero patuloy pa rin ang ambon. Sa huli, tumango na lang siya at hindi na inalis ang coat sa kanyang katawan. Muli siya nagpasalamat bago bumaba ng sasakyan. Itinakip niya sa kanyang ulo ang coat habang patakbong pumunta sa entrance ng kanyang apartment. Habang papasok si Sohee sa kanyang apartment, hindi niya mapigilan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng coat na nakabalot sa kanya, naramdaman niya ang hindi maipaliwanag na init. Hindi lang mula sa tela, kundi mula rin sa taong nagpahiram nun sa kanya. Pagkapasok ni Sohee sa kanyang apartment ay agad niyang sinara ang pinto at sumandal doon. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Mahigpit niyang niyakap ang coat ni Siwon at dinama ang lambot ng tela nun. Inamoy-amoy pa niya yon at kulang na lang ay tumirik ang mga mata sa labis na kilig. Pumikit siya at sa kanyang isipan ay inimagine niya na si Siwon mismo ang yakap niya. Ay, ano ba to? Para na ako nababaliw. Sa bagay, nakakabaliw naman talaga si Sir Siwon. Pero hindi kaya may gusto rin siya sa akin kaya niya binigay tong coat sa akin? Ay, naku, hindi pwede to. Wala lang yun. Binigay niya lang to kasi ayaw niya magkasakit ako. Hindi dahil sa concern siya, kundi dahil ayaw niya mahirapan kapag wala ang sekretary niya. Napangiwi si Sohee at hinampas ang sariling noo. Ay, ano ba to? Bakit parang kinikilig pa rin ako kahit alam ko namang wala siyang pakialam sa akin? Ay, Siwon, ano bang ginawa mo sa akin at nagkakaganito ako sa'yo? Inalis na muna ni Sohee ang mga negatibong bagay sa isip niya. Mahigpit niyang niyakap ang coat ni Siwon at sinayaw niya yon na kunwari ay si Siwon mismo ang kasayaw niya. Pero nagulat si Sohee nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at mula ron ay lumabas si Rhea. Basa ang buhok nito at may hawak pang tuwalya. Napahinto si Sohee sa pagsasayaw at tinago niya yun sa peking galit na ekspresyon. Rhea, anong ginagawa mo dito? Hulo siya, bago lang ba sa'yo na kapag umuuwi ka, bigla na lang ako nandito? Pero teka lang, sino yung Siwon na binabanggit mo kanina? Huwag ka na nga magtanong, Rhea, wala kang pakialam. Naku, may tinatago ka sa akin, no? Sino si Siwon, ha? Wala nga. Bakit ba ang kulit mo, Rhea? Pwede ba, Bes? Hindi uso ang sikreto sa pagkakaibigan natin, no? Saka nakita ko na kilig ka habang sinasayaw yung coat. Kay Siwon ba yung coat na yan, ha? Ay, talagang wala na ako malilihim sa'yo eh. Fine, si Siwon ang boss ko. And yes, sa kanya ang coat na to. OMG, Sohee! Hay! Nagkakagusto ka sa boss mo? Walang nagawa si Sohee kundi tumango ng marahan. I-push mo yan, girl! Hindi man imposible magkagusto siya sa'yo, no? Maganda ka at mabait pa! Imposible, Rhea. Imposible na magkagusto siya sa akin. Ha? Bakit naman? Dahil sa past relationship niya, sinaktan siya ng mga naging girlfriend niya noon. Puro pera lang daw ang habol sa kanya. Kaya yun, wala na siyang tiwala sa mga babae. Ayaw niyang magmahal ulit. So, ano? Susuko ka na lang agad, ha? Napatingin si Sohee sa kaibigan at hindi siya sigurado kung anong isasagot niya. Dahil sa totoo lang, hindi pa rin niya alam kung ano ang gagawin niya sa nararamdaman niya para kay Siwon. Isang umaga, bumaba si Sohee mula sa taxi. Inayos niya ang kanyang bag at huminga ng malalim bago naglakad papunta sa building ng Elixir Locks. Tulad ng dati, handa na siyang harapin ang isang bagong araw sa trabaho. Ngunit bago pa siya makalapit sa entrance ay biglang may humablot sa buhok niya mula sa likuran. Nagulat si Sohee at nang lumingon siya ay nakita niya ang galit na si Jessa. Akala mo ay isa tong dragon na anumang sandali ay bubuga na ng apoy. Oh, bakit gulat na gulat ka? Akala mo ba papalampasin ko ng ganun lang ang pagpapaalis mo sa akin sa office ni Siwon ng isang araw, ha?
Sa bilis ng pangyayari, hindi na nakaiwas si Sohee nang biglang sampalin siya ni Jessa. Napaatras siya sa malakas na sampal nito at bago pa siya makarecover ay itinulak siya ni Jessa na naging dahilan para matumba siya. Hindi pa rin natapos si Jessa at ibinuhos nito sa kanya ang malamig na iced coffee na dala nito. Dapat lang yan sa'yo! Basang-basa si Sohee at ramdam niya ang lagkit ng kape. Imbis na matakot ay tumayo siya ng marahan. Tumingin siya ng matalim kay Jessa. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Todo na yon, ha? Akala mo ba ikinaganda mo ang pagsabunot, pagsampal at pagtapon mo ng kape sa akin, Jessa, ha? Pero sa ginagawa mong to, para kang isang desperadang ex na hindi matanggap na tapos na ang lahat sa inyo ni Sir Siwon. Nanlilisik ang mata ni Jessa. How dare you! Itinaas ni Jessa ang kamay para muling sampalin si Sohee, pero bago pa man lumapat ang palad nito sa mukha niya ay may pumigil sa kamay ni Jessa. Nagulat silang dalawa nang makita kung sino yon. Si Siwon. Enough, Jessa! Hindi ko hahayaang saktan mo si Sohee! Nanlaki ang mata ni Jessa at biglang nagbago ang ekspresyon nito. Sa isang iglap, ang matinding galit ay napalitan ng pagpapakumbaba at depresyon. Siwon, please. I missed you so much. Ayusin na natin ang lahat, promise. Nagbago na ako. Sinubukan ni Jessa na yakapin si Siwon pero mabilis itong umatras at tinaas ang mga kamay para pigilan ito. Tama na, Jessa. Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo. Hindi na kita mahal. Hindi na kita gusto. Wala na akong pakialam sa'yo. Hindi mo ba maintindihan yon? Pero, Siwon… Kung hindi ka titigil, I swear, kakausapin ko na lang yung lawyer ko. You want a restraining order? Because that's what you're gonna get if you keep this up. Napahikbi si Jessa. Napayuko ito at pinunasan ng luhang naglandas sa magkabila nitong pisngi. Tila natakot ito sa sinabi ni Siwon kaya wala na itong nagawa kundi ang tumalikod at umalis. Gulat na gulat pa rin si Sohee sa bilis ng mga pangyayari. Nang lumingon si Siwon sa kanya ay walang sabi nitong hinawakan ng isa niyang kamay. Hinila siya ni Siwon papasok ng building. Lahat ng empleyadong nakakita sa kanila ay napahinto at nagbulungan pero hindi yon alintana ni Siwon. Tahimik lang si Sohee at hinayaan lang niya si Siwon na hilahin siya. Pagpasok nila sa elevator, naramdaman ni Sohee ang bigat ng katahimikan sa loob. Masyadong malapit si Siwon sa kanya. At pakiramdam niya ay naririnig nito ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pagdating sa opisina ni Siwon, agad siyang hinila nito papasok sa pribadong banyo. Maligo ka. Alam kong malagkit ang kape sa katawan kaya kailangan maalis yan sa'yo. Pero sir, wala kasi akong dalang pamalit na damit. Ako nang bahala ron. Natigilan si Sohee. Wala na siyang nagawa kundi ang tumango at pumasok sa loob ng banyo. Pagpasok ni Sohee sa banyo ay napansin niya agad na sobrang kumpleto sa gamit ang banyo ni Siwon. Para yung isang high-end hotel bathroom. May malalambot na tuwalya, iba't ibang uri ng sabon at shampoo, pati na rin ang mga bagong toothbrush at pang skincare. Hindi nagtagal ay nag-shower na si Sohee. Hinugasan niya ang lagkit ng kape sa kanyang buhok at balat at hinayaang bumagsak sa kanya ang maligamgam na tubig mula sa shower head. Matapos ang ilang minuto, lumabas siya ng shower at pinunasan ang sarili. Napansin niyang may nakasabit na bathrobe, kaya yun ang sinuot niya. Paglabas niya ng banyo, wala ron si Siwon, pero napansin niya ang isang dress na nakasabit sa rack malapit sa pinto. Ito kaya yung sinasabi niyang damit na pamalit ko? May tag pa siya ha? Talaga nagpabili pa siya ng damit para sa akin. Nakangiting kinuha ni Sohee ang damit. Bumalik siya sa banyo at isinuot yon. Eksakto ang sukat sa kanya ng damit na para bang kabisado ni Siwon ang sukat ng kanyang katawan. Paglabas ni Sohee mula sa banyo, sakto namang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Siwon. Agad itong lumapit sa kanya habang ang mga mata nito ay punong-puno ng pag-aalala. Nasaktan ka ba? Okay ka lang ba, Sohee? Masakit kasi yung sabunot at sampal pero ayos na ako, sir. Salamat po. Napatingin si Siwon sa kanya na tila sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. I'm so sorry kung hindi kita naprotektahan kay Jessa. Bakit ka nagsusorry? Wala kang obligasyon na protektahan ako. That's not what I meant. Kahit papaano, si Jessa ay naging responsibilidad ko noon.
At kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, dapat noon ko pa sinabi sa kanya yung mga sinabi ko kanina para hindi na umabot sa ganito. Anyway, let's start working. Marami tayong gagawin ngayong araw. Tahimik lang si Sohee. Ngunit nang tumalikod si Siwon ay hindi napigilan ni Sohee ang mapangiti. Hindi man aminin ni Siwon ay naramdaman niya ang labis na pag-aalala nito para kay Sohee. Lumipas pa ang ilang linggo at naramdaman ni Sohee na mas lalong lumalim pa ang nararamdaman niya para kay Siwon. Sa araw-araw na magkasama sila ay mas nakilala niya ito. Hindi lang bilang isang istriktong boss, kundi bilang isang lalaking may mabibigat na sugat mula sa nakaraan. Pero aminado si Sohee na hindi siya kayang mahalin ni Siwon. Isang araw, rest day ni Sohee at nasa apartment lang siya. Nakaupo siya sa sahig ng sala habang abala sa pagkain ng manggang hilaw na may sawsawang alamang. Sa mga nakalipas na araw ay may mga kakaibang napansin si Sohee sa sarili niya. Madalas siyang antukin at lumakas siyang kumain. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkain, bumukas ang pinto at pumasok si Rhea. Sandali itong natigilan nang makita ang kinakain niya. Bes! Ano yan? Hindi agad sumagot si Sohee dahil ngumunguya pa siya. Nilunok muna niya ang nasa loob ng kanyang bibig bago sumagot. Mangga at alamang. Gusto mo? Ha? Bes? Sohee? Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Since when ka pa natutong kumain yan? Hindi ba ayaw mo ng maasim na pagkain lalo na ng mangga, ha? Ewan ko ba? Bigla lang ako nag-crave ng maasim eh. Ha? Teka, kailan ka huling dinatnan, ha? Doon natigilan si Sohee. Saglit siyang nag-isip at binilang sa isip niya ang mga araw. Nakatingin lang si Rhea sa kanya habang hinihintay ang sagot niya. 2 buwan na pala. Ay, Bes! Sohee! Hindi kaya buntis ka? Natawa si Sohee. Ngunit agad siyang natigilan nang maalala niya na 2 buwan na rin pala ang nakalipas simula nung may mangyari sa kanila ni Siwon. Bigla siyang natahimik at nanlamig ang buong katawan niya. Dito ka lang, Bes, ha? Babalik ako agad. Sandali lang, wait! Bago pa makapagtanong si Sohee ay nagmamadali nang lumabas si Rhea ng apartment. Naiwan si Sohee na nakaupo pa rin sa sahig. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang isang piraso ng mangga. Makalipas ang 10 minuto ay bumalik si Rhea. May dala itong isang maliit na paper bag. Hindi na ito nagsayang ng oras at nilabas nito ang 3 pregnancy test kits mula sa paper bag. Bes, gamitin mo to. Lahat yan, ha? Dali! Ha? Hindi ko kailangan yan. Ay naku, Sohee, 2 buwan ka nang walang dalaw at naglilihi ka na yata. Mag-test ka! Ngayon na, ha? Ngayon na! Hindi sabi ako buntis, ano ba? Hindi, sige na, Bes. Ano ba mawawala kung malalaman natin ang totoo, di ba? Bumigat ang dibdib ni Sohee. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinititigan ang mga test kit. Hanggang sa kinuha na rin yun ni Rhea. Tumayo siya at tila wala sa sarili na naglakad papunta sa banyo. Matapos ang ilang minuto ay nakatulalang lumabas ng banyo si Sohee habang hawak ang 3 pregnancy test kit. Agad na lumapit si Rhea sa kanya na tila excited sa resulta ng paggamit niya ng mga test kit. Wala sa sarili na binigay ni Sohee ang mga test kit sa kaibigan at nanlaki ang mga mata nito nang malaman na puro positive ang resulta. Ay, Bes! Sohee! Buntis ka! Diyos ko! Magiging ninang na ako! Finally! Pero wait lang. Sino ang ama ng baby mo? Si Siwon. Yung boss mo! Tumango si Sohee. Pakiramdam niya ay hindi pa rin niya kayang magsalita dahil sa nangyayari. At wait, teka, ang gulo eh. Paano? Kailan? Humugot ng malalim na paghinga si Sohee. Napagtanto niya na wala na siyang magagawa kundi sabihin kay Rhea ang katotohanan. Ikinuwento na niya rito ang totoong nangyari nung gabing sinama siya ni Rhea sa isang private party. Wala na siyang inilihim sa kaibigan niya. OMG! Big time naman palang tatay ng anak mo eh! Bes, ano na? Anong plano mo ngayon, ha? Tumingin siya kay Rhea. Punong-puno ng pag-aalinlangan ng kanyang mukha. Hindi niya kailangang sabihin ang detalye. Naiintindihan na ni Rhea. Alam ba niya, ha? Hindi ko sasabihin sa kanya. Kung kinakailangan na palakihin ko ang anak ko ng ako lang, gagawin ko. Ha? Bakit naman?
Baka isipin niyang ginagamit ko tong bata para perahan siya. Baka akalain niyang sinasadya ko to. Ayokong panagutan niya to dahil nabuntis lang niya ako, no? Pero may karapatan siyang malaman yan, no? Alam ko. Pero ayoko nang dagdagan ng galit niya sa mga babae. Ayokong isipin niya na pineperahan ko lang siya. Kahit ang totoo, wala akong pakialam sa pera niya. So, hindi mo talaga sasabihin, ha, Bes? Hindi, Rhea. Buo na ang desisyon ko. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita dyan. Pero, Bes, siguruhin mong hindi mo pagsisisihan yan, ha? Napayuko si Sohee at mahigpit na hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa kanya, pero isang bagay ang sigurado niya. Hindi magiging madali ang susunod na mga araw para sa kanya, lalo na't halos araw-araw niyang makikita at makakasama si Siwon. Sa mga nagdaan pang mga araw at linggo ay paulit-ulit na pinag-isipan ni Sohee ang sitwasyon niya. Buong puso na niyang tinanggap ang kanyang desisyon na hindi niya ipapaalam kay Siwon na nabuntis siya nito. Naisip niya na kapag nagsimula ng lumaki ang kanyang tiyan ay magre-resign siya. Isang hapon, abala si Sohee sa kanyang laptop at sinusubukang tapusin ang trabaho niya bago umuwi. Pero hindi niya maipagkakaila ang matinding pagod na bumabalot sa kanya. Ilang araw na rin siyang hirap sa pag-adjust sa kanyang kondisyon. Madalas siyang mahilo at antukin. Ipinilig ni Sohee ang ulo at hinilot ang sentido, hanggang sa biglang pumasok si Siwon at tumayo sa harapan niya. Sohee, may pupuntahan tayo. Iwanan mo muna yung ginagawa mo. Sir, ngayon na ba? Yes, let's go. Tumayo si Sohee pero biglang umikot ang kanyang paningin. At sa isang iglap, nawala ang kontrol niya sa sarili. Nakita niyang lumabo ang paligid. Napalunok siya at itunoon niya mga kamay sa gilid ng lamesa. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin at naramdaman niya na babagsak siya sa sahig. Pero bago siya tuluyang bumagsak ay naramdaman niya ang matipunong mga bisig ni Siwon na sumalo sa kanya. Matapos yon ay tuluyan ng nawala ng malay si Sohee. Unti-unting binukas ni Sohee ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na walang malay pero nanibago siya sa maliwanag na kisame ng kwartong kinalalagyan niya. May amoy ng gamot at malamig ang kwarto. Napagtanto niya na nasa ospital siya. Nang lumingon siya sa gilid, nanginig ang buong katawan niya nang makita si Siwon na nakaupo sa tabi ng kama at seryosong nakatingin sa kanya. Kinabahan si Sohee dahil baka alam na ni Siwon na buntis siya. Ganun pa man, pinilit niyang umakto ng normal. Sir, okay na ako. Kailangan ko na pong umuwi. Mabilis na bumangon si Sohee. Pero bago pa siya tuluyang makalabas ng kwartong yon, mahigpit na hinawakan ni Siwon ang braso niya. Where do you think you're going? Bakit hindi mo sinabi sa akin buntis ka, Sohee? Sinabi sa akin ng doktor na 3 buwan ka ng buntis. At bakit ko naman kailangan sabihin sa'yo? Hindi naman siguro kailangang ipaalam ng isang empleyado sa boss niya kung buntis siya, di ba? You're right. Pero ibang usapan na kapag yung boss ang ama ng dinadalang bata ng empleyado niya. Natigilan si Sohee. Hindi niya inaasahan na diretsahang sasabihin niyo ni Siwon. I know it's mine. I know because I was your first, right? Hindi na alam ni Sohee kung paano hihinga sa bigat ng tensyon sa pagitan nila ni Siwon. Pero pinilit niyang tibayan ng loob. Tama ka. Ikaw nga ang ama ng dinadala ko. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong balak na panagutan mo to. Papalakihin ko ang anak ko ng mag-isa. Ayokong isipin mo na ginagamit kita gaya ng ex-girlfriends mo na pera lang ang habol sa'yo. Isang matalim na buntong hininga ang pinakawala ni Siwon. Ba't mo naisip na ganun ang iisipin ko? Whether I like it or not, I will take responsibility. Anak ko yan, Sohee. Hindi mo kailangang gawin yan. You don't get it, do you? Hindi lang bata ang pananagutan ko, Sohee. Ikaw rin. Namilog ang mga mata ni Sohee. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng napakalamig na tubig at nanigas ang buong katawan niya. From the first time I saw you at that private party, I already felt something different. Then you ended up in Elixir Lux, working for me. I don't believe in coincidences, Sohee. Naniniwala ako na ang tadhana ang gumawa ng paraan para magkita tayong muli. Nag-init ang mga mata ni Sohee.
Hindi siya makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ni Siwon. Kaya itigil mo na yung pag-iinarte mo. Ramdam kong mahal mo rin ako. Anong ibig mong sabihin? Mahal mo rin ako? Hindi sumagot si Siwon. Sa halip, dahan-dahan itong inilapit ang mukha nito kay Sohee at hinagkan niya ito sa labi. Matagal at malalim ang halik ni Siwon. Ramdam ni Sohee ang pag-angkin ni Siwon sa kanya. Hindi lang bilang ina ng anak nito, kundi bilang babaeng mahal nito. Pagkatapos ng halik, bahagyang lumayo si Siwon at marahang hinawakan ang pisngi ni Sohee. Now tell me, enough na ba ang halik na yon para masagot ang tanong mo o baka gusto mong patunayan ko pa sa'yo sa ibang paraan? Tuluyan nang napaluha si Sohee sa labis na kasiyahan. Napayakap siya kay Siwon at nang gumantito ng yakap sa kanya, ay mas lalo niyang naramdaman ang pagmamahal nito sa kanya. Simula noon ay mas lalo pang tumibay ang pagmamahala ni na Sohee at Siwon. Hindi na nagbalik si Sohee sa trabaho sa Elixir Lux, sa halip ay tinutukan niya ang kanyang pagbubuntis. At matapos manganak ni Sohee ay pinakasalan na siya ni Siwon. Doon ay nangako sila na magsasama sila habang buhay kahit sa hirap at ginhawa. Hindi akalain ni Sohee na ang isang gabi ng pagkakamali ang magdadala sa kanya patungo sa isang tama at wagas na pag-ibig. Wakas.